recent vlog si Miss Maharlika. I was just listening, di ba? So, kapag kasi bisita ni Miss Maharlika si Attorney Glenn Chong, ang alam ko mapag-uusapan dyan, smart magic, di ba? Yung alleged dayaan. Oh, nga pala, Ma'am Shikel, sabi po ni Attorney Glenn Chong, nakipag-usap ka daw sa mga officers or officials ng Smart Magic. Totoo ba? Bakit ayaw yung i-refute or whatever, ayaw yung kontrahin, ayaw yung sabihin fake news si Attorney Glenn Chong, ganyan-ganyan. Eto't lagi nagpapa-interview kay Miss Maharlika sa Bojack TV. So, wala tayong naririnig na pagkontra, no? Siguro dahil ayaw nga nila ng negative publicity or whatever, ayaw nila ng negative post din sa kanilang mga social media. Kung napapansin nyo, kahit si Kuting, di ba, sa kanyang FB page, wala siya mga pinopost ng mga tungkol sa Marawi, tungkol sa Nalindol. Gusto nila positive lang lagi ang posts. Ganon. Pero syempre, ang bansa natin ay hindi naman mayaman, di ba? Actually, mayaman ang bansa natin, kaya lang alam nyo na, ang pera natin napupunta sa mga kamkamera. So, tingnan nyo yan ha, yung 500 billion na pang-ayuda, imbis na iilaan para sa mga say infrastructure na magpo-provide ng trabaho sa mga Pilipino, ayuda ang inuuna. So, ang iba natutuwa dahil makakatikim ng 10K, di ba? Ang tanong, may bibigayan lahat? Sa ni Boy, may nabatian ka ito sa aton nga kwan. 10K ko nuro ayuda, bukon mata 10K rugin tao, nanot ato. Anyway, going back. So, inuuna yung ayuda, lalong ginagawang tamad ang mga Pinoy, right? Ayuda, matutuwa ka sa una, pero hanggang kailan yung ayuda, katulad ng pamimigay nila ng bigas, naubos na for sure, yung mga pinamigay na 5 kilo or 1 sako, naubos na yon. And then what? Ginagawa nilang dependent ang Pinoy sa, well, dapat naman talagang maranasan ng mga Filipinos ang tulong ng gobyerno, di ba? Pero sana po, hindi yung band-aid, hindi yung temporary ba? Dapat yung permanent solution. So, kaya lang, ewan ko, 500 billion for ayuda. I don't think may bibigayan as in zero, no? Mauubos pamigay sa tao. Hindi ako naniniwala, mga tat kuya. May maibubulsa at may ibubulsa dyan, baka hindi lang 50%. Anyway, sa vlog kanina ni Attorney Glenn Chong, and again, and Miss Maharlika, nakakatuwa na ang hindi nag-focus lang sa Smart Magic ang usapan, kundi pinag-usapan din nila yung mga recent ganap-ganap sa Pilipinas, no? Tinanong ni Miss Maharlika kung anong opinion ni Attorney Glenn Chong sa katulad ng nabanggit ko, mga paayo-ayudang ganyan. Ang ingay ng pusa, pagpasensyahan nyo na, baka nag-e-enjoy sila sa Kapaskuhan. Naririnig ba? Panoorin natin yung vlog at naloka ako sa revelation ni Attorney Glenn Chong. Ma'am Shekels, ikaw kasi ang pinakamataas na babae so far. Diba? Tinitinga lang babae ngayon dahil ikaw ang first lady. Yun nga first, unang ginang, no? So, among Filipino women right now, ikaw ang kataas-taasan, asawa ng Pangulo. And then, may mga ganitong statement na may sinakal ka raw. Hindi nyo ito kukontrahin? Hindi nyo tatawagin si Attorney Glenn Chong na fake news? Na mapanira? Hindi nyo kakasuhan si Attorney Glenn Chong? Total, pareho naman kayong abogado. Si Ma'am Shekels kasi ay abogada, right? Lawyer yan, siya teacher pa. Sa Attorney Glenn Chong naman, IT expert and lawyer. So, biro mo, may sinakal. What does it say of a person na nananakal? Ano siya, bayulente? Hindi naman malaking tao si Ma'am Shekels. Well, may kilala kong ganyan. Kung sino pang maliit siya ang mapanakit. Parang langgam. Parang hantik lang kung sino pang maliit siya pang mapanakit, di ba? Tapos yung mga giants, mga gentle, no? Katulad ng mga sperm whale. Sperm whale. Katulad ng mga elephant, 'di ba, mga gentle giants ang mga 'yan, malalaki pero hindi wild na mga beasts. Kung sino pa yung maliliit, siya pa yung nakakasting, right? Kung biruin mo ko talagang nakakasting, sabi nung Salvacuto. Anyway, ito po yung video, panoorin natin. Talagang naloka Kems. Sana sagutin to ni Ma'am Shekels, 'di ba? Teka lang, naka full volume ba 'yan? Ate Lori Ocampo, thank you so much from the US. Let's listen muna sa mga sinabi ni Attorney Glenn Chong. Kayo magsabi kung nagsasabi siya ng totoo or kung totoo na si Ma'am Shekels ay nananakal at bakit, right? Bakit?
Nga, ginakuan mo bala, ano, ginaluok, ano, luok ba yung tawag dyan? Nga, ginaluok mo sa liog ang tao, how? O, di ba longga yan si Ma'am Shi? O, let's listen. Para sa akin mga kababayan, kilala ko si Lisa Marcos. I don't want to be an employee of Lisa Marcos. I don't want to be an appointee of Lisa Marcos. Kasi kilala ko yung pagkatao niya. Yung nga, kwento ko nga, sinakal nga niya yung ano niya, That guy. di ba na, kwento ko yun sa'yo, Ate Claire, privately, na nung nagmi-meeting kami. Marami kami actually in that long table. And then may nagpi-present po na Indian about the software nung kampanya ito. Nawala yung internet. Pinatawag ni Lisa Marcos si Adrian. Siya yung in charge doon sa ano eh. Sinakal niya. Sabi niya, balik mo yung internet ngayon. I mean, I was shocked. I mean, sabi ko, ito bang klaseng tao ang luluhod-luhuran ko just to get an appointment? I'm not going to do that. Yeah. Hindi ako magpapakababa ng sarili kong pagkatao. Hindi, I will not lower my dignity to serve a person like that. Yeah. Or nakatingala ka sa taong ganyan. Yan. Totoo yan. Sinakal niya yung empleyado niya, mga kababayan. Ni Lisa Marcos, klaro din natin, si Lisa Marcos, sinakal niya yung empleyado. Kaya dyan sa mga vloggers na nanonood ngayon, ang gagamit yung headline sa inyong susunod na vlog, Lisa nanakal. Yan. I mean, I stand by what I saw. Yes. Ate Claire, I stand by what I saw, mga kababayan. Kitang-kita ko ginanyan niya yung liig. Nasaan na kaya Ibalik mo ngayon yan. yung sinakal niyang yun? I don't know kung nasaan si Adrian. Adrian yata yung pangalan doon. I was shocked. And then, yung isa kong katabi, sinabi sa akin, my God, hindi dapat niya ginawa yan. Because, hindi yan katanggap-tanggap sa taong bayan. Brother, Gagawin mong ganyan. Makukulong na yan ditong hayop na yan eh. Diyan kasi. Sinabi nga ng katabi ko, my God, I was shocked. Sabi ko, ako mismo na-shocked din doon sa ginawa ni Lisa Marcos. So mga kababayan, for all the things you see about Lisa Marcos, that's fake. True. For all the things you see about Lisa Marcos on TV, hindi totoo yan. Well, nakita nyo, by the way, speaking of that, may na-interview tayo mga kababayan natin sa Japan, si Kuya Berwin at si Ate Riza na nagpapatotoo na sila ay mga group leaders doon. Yung isa doon, si Kuya Berwin, brother, talagang supporter pa ng Marcos Sr. Tapos nung nandoon sila, doon sa, meet and greet na yun yung nag-viral na muntik na masundot si Tambalos-los ng flag. I don't know. Yes. Oo, nakita ko yun. May mga kababayan natin doon, yung dalawa doon, na sinabi nila sa akin na nadismaya talaga sila. Doon sa interview, actually interview ko nga sila a few days ago, na very cold, wala daw talagang kaamor-amor, walang eye-to-eye contact ng itong si Lisa at itong si Marcos Jr. Okay. Sa akin mga ate at kuya, di bali na wala kang amor sa kapwa mo eh. Di bali na cold ka, no? Di bali na kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao, huwag ka lang bayolente. Huwag ka lang mapanakit. Adrian daw yung pangalan. Pinangalanan na Atty. Glenchong, tao ni Madam. And dahil nagkaroon lang ng aberya sa internet, at siguro ay nayayamot na at hindi makapag-online, ganun ba yun? Sinakal? My God. I can't. I just can't. May vlog din si Miss Marlica a few days ago na nandura daw yan eh. Nagyoyosi. I mean, I have nothing against people na nagyoyosi. O kahit babae pa yan. Pero di ba yosi parang ano yan sa mga lalaki associated sa mga boys. Medyo okay pa, no? Medyo katanggap-tanggap kung boys. Kung girls magyoyosi, well, I don't know. Well, my mom used to smoke, mga ate at kuya, pero sabay sila ni Papang nag-quit dahil hindi naman maganda sa health, di ba? Yun doon natuwa ako sa parents ko doon. Ang tiyahin ko nagsa-smoke din dati, pero matagal siyang nag-quit ng smoke, pero nung dumanas ng matinding problema, bumalik siya sa pagsa-smoke. Well, anyway, karapatan nila yon. Pero yung mandura ka na, Diyos ko po, Ginoo ko. Chain smoker na nga daw yan. Sabi ni Atty. Glenchong, si Atty. Glenchong kasi nagsasmoke. Body-body sila ni Madam sa pagyoyosi. According kay Atty. Glenchong. Kasabayan niyang humipak si Ma'am Shikels ng yosi.
Tapos nandudura, and daw nananakal. So lahat daw ng nakikita natin kay madam, ay peke. Yung kabaitan, pangiti-ngiti. Well, baka hindi naman talaga peke na sexy siya, di ba? Baka hindi naman talaga malaki ang tiyan niya kasi sa mga pictures balingkinitan si madam eh. Also, makinis ang mukha, wala siyang pilege sa liig, di ba? Kapag puntahan natin sa Facebook niya, gusto nyo? Open tayo ng Facebook ni madam. Makinis si madam sa Facebook eh. O, selfie nga siya, di ba? Malapit siya sa mga bata. O, may pa-party-party si madam. Punta ako sa kanyang Facebook. O, dito tayo. O, diba, apakakinis naman ni madam, Pilipiniana pa yan, no? Pero hindi pa rin talaga mapantayan ni Ma'am Shikel si Madam Imelda. You know what? Sabi ni Miss Sas, ang mata daw ni Ma'am Shikel ay talaga namang nakakatakot tingnan. Iba daw tumingin kasi eh. Kasi parang chinita pero malaki rin ang mata niya, no? Kung hindi ka marunong lumaban ng tingin, mauuna, di ba may ganyan sa Kabisayaan? Yung dungan na tinatawag. 'Di ba? Mag-uunahan kayo ng dungan. Ang dungan yung parang yung dungan kasi dungan ay sabay, 'di ba? Parang uunahan mo siya. Kapag naunahan kanya ng titig at una kang kumurap baka mausog ka. Something. 'Di ba? Ganun 'yon. Kasi may tinatawag na dungan sa Bisaya Ayan si Ma'am Shi nagsi-selfie, may mga pumunta sila sa Ifugao thingy-thingy. Tingnan mo si Ma'am Shi kasi, apakapayat. Apakapayat ni Ma'am Shi, makinis. Maliit ang tiyan, ang braso talagang pak na pak. Neneng-nene. Si Ma'am Shi, parang 20 plus lang, 20s lang, early 20s. Ang crush ko, mukhang mataba sa picture, pero si Ma'am Shi Kels mapayat sa picture. Makinis, walang pileges, walang tiyan ang Ma'am Shi Kels. Pero ang sabi po ni Attorney Glenn Chong ay kung ano ang nakikita natin, hindi lang yung panlabas na anyo kundi kung ano nakikita natin kay Ma'am Shickles na pag-uugali, pakikitungo sa kanyang kapwa, hindi daw totoo. Kasi na-experience niya at nakita na si Ma'am Shickles ay ayun si Ma'am Shickles nasa may palaro sa palasyo. May palaro, ano ba to? Hagisan ng pera? Ano to? Si Ma'am Shickles, kasi ginawa nilang peryahan ang palasyo ayan mahilig magpula si Ma'am Shickles. Hindi halata ang tiyanena. Nasa tabas din kasi minsan niya ng di ba malapit siya sa mga bata? Dikit sa kanya mga bata, tuwan-tuwa, masaya. Sa mga ganap-ganap sa palasyo, pinalilibutan ng mga bata si Ma'am Shickles. Pero syempre, kung titingnan nyo naman, may cameraman doon, sa sulok, talagang may kailangan documented ang mga, naghagis ba sila ng ng candy and what not, pera, whatever, palosebo, palosebo, nalimutan ko ng tawag yung may binibitin tingi-tingi. Anyway, may mga palaro na ganap doon, may peryahan, si Ma'am Shi ay malapit sa taong bayan, hindi daw ito totoo. Kasi nananakal daw yan si Ma'am Shi. Oh my God! Ma'am Shi, payat-payat ni Ma'am Shi kung titingnan mo sa picture. Ma'am Shi, totoo ba nanakal ka ng empleyado mo? Bakit? Well, maybe, alam nyo, di ba, may ibang takot tumingin kay Ma'am Shi dahil nga sa itsura ng mata niya. Iba kung tumingin si Ma'am Shickles di ba, matalim tumingin. So, baka nauunahan nga ng dungan. Nauunahan niya nagigimbal, yun. Nauunahan niyang gimbalin ang kung sino man. Talagang kapag nakakita kang ng nakakatakot na mata, even lugaw, hindi ko gusto ang mata ni lugaw, ni BFF Lenlen rather, baka magalit yung mga pinklawan din. Yung mata ni BFF Lenlen dati, lalo nung panahon ng 2016, ng kampanyahan, ang payat-payat pa ni Lenlen nun, tumaba na lang siya nung VP na siya Bumagay kay BFF Lenlen ko yung pagtaba. Pero nung si Lenlen ay payat pa, nung tumatakbo sila ni Marojas, ang samang tingnan ng mata ni Lenlen. Parang mata ng mga anes. Nagpupulveron. Wala akong sinabi, may naalala lang ako, di ba? Anyway, kapag kasi gano'n, nakakatakot tumitig ang isang tao, yung iba na hindi kayang sumabay ng pagtitig, mangingilag, matatakot. Plus, mataas na babae sa lipunan, right? First lady So, maraming mangingilag, matatakot, right? Hindi lalaban kahit maliit lang siya.
Sabi ko nga sa inyo, kung sino pang maliit, siya pang mapanakit. Totoo ba? Does it apply to you, Ma'am Shi? Kasi si Attorney Glenn yung nagsabi nun eh, no? Ayun, no, ni-reveal niya, nananakit daw to. Nananakal? Anong gusto mong gawin sa tao? Patayin? Pag sinakal mo, hindi makakahinga yun. Baka lumuwa ang mata nun dahil sa kawalan ng tumatakbong hangin sa lalamunan and whatnot. Ba't kailangan sakalin? Mabuti hindi siya nanampal. Gigil na gigil siya. Gusto ba niyang ipakita yung strength niya? Ganun ba yun? Gusto niyang i-flex, hindi lang yung kanyang power as a, di ba, as a rich, wealthy, influential woman, but physically, he has that strength to, break the neck of somebody. Parang ganyan. Kahit maliit ako, wag niyo akong hindi okay sa akin. Well, sabi din naman niya, itong damit niya na to, I think interview niya to kay Boy Abunda, kung hindi ako nagkakamali. Not sure, pero parang ganito rin yung suot niya nung interview ni Boy Abunda eh. And sinabi niya doon, 'di ba, pagsisipain daw niya ang mga kung siya daw ay mabibigyan ng pwesto sa gobyerno, hindi daw pwede sa kanya ang trabaho ng mga nakaupo. Pagsisisipain daw niya yung mga yon. They'll go my way or the highway. Di ba may ganun siya? She's very New York. Sabi niya, di ba? Di ba? Either my way or highway. May ganun siyang sinabi eh. So, ano siya, ang tawag dyan, hindi lang dominante, kundi hindi rin persuasive eh, kundi malupit na leader. Ganon. Sumunod ka, ayusin mo trabaho mo kung ayaw mong masakal. Ganun ba yun? Kayo, mga ate at kuya, halimbawa maging empleyado kayo ni Ma'am Shikels. Ilagay niyo yung sitwasyon nyo sa, halimbawa, nasa Malacanang kayo. Tapos ay nabasag nyo yung florera. Nabasag nyo yung isang China vase or vase. Tapos nagalit si Ma'am Shi, sinakal kayo. Anong gagawin nyo? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.